In this episode, nais ko lang i-share ang aking mga natutunan sa buhay. The way of life na aking sinusunod. Dito lang sa The J. Aruga Show. Kumusta? Kumusta? Welcome to the J. Aruga Show, protecting the Filipino family from woke ideology. We're the first conservative podcast in the Philippines. Sawa ka na ba sa pang-aalipusta ng mainstream culture sa ating pinanghawakang values? Minumudmud nila sa mukha mo ang radical feminism, gender ideology, the concept of a modern family, sex positivity, at gusto mo nang sumigaw. Pwes ito ang podcast para sa iyo dahil tuturuan namin kayong ipagtanggol ang mga bagay na mahalaga sa atin gaya ng life, marriage, family, at higit sa lahat, the truth, because it takes a village to take back the culture. Ano ang pag-uusapan natin sa araw na ito? Matagal na tayong hindi nagpapayong aruga. So let's do one today. Pero today, instead of reading a letter that I just made up, ang payo na ibibigay ko sa inyo ay ang mga real-life lessons na natutunan ko sa buhay na sinusunod ko hanggang ngayon. In short, my way of life. Pero, bago ko i-share ang aking mga payo, nais ko muna kayong imbitahan to press the follow button kung nakikinig ka sa Spotify or Apple Podcast. Kung nadala ka dito mula sa link na kinlik mo sa Facebook, please follow our Facebook page. Kung YouTube naman ang nagdala sa iyo dito, then subscribe to my YouTube channel. Ang mga maliliit na actions na ito ay nakakatulong sa channel natin para ma-reach natin ang mas marami pang audience. Kaya salamat kung ginawa mo ang lahat ng mga bagay na pinapagawa ko sa iyo. Kung hindi, no thanks. The joke lang. Alam kong gagawin mo yung mga yan in the future. Alright, back to the topic. So what's my way of life? Of course, ang aking way of life ay ang tingin kong best way to live your life. Otherwise, hindi ko susundin ito if it will only bring me to despair and brokenness. At dahil Christian ako, for me, the best way of life is hindi Buddhism, hindi law of attraction, at lalong-lalong hindi wokeism. It goes without saying that the best way to live your life is being a Christian. Christianity ang the best way of life. Lahat ng turo ni Kristo, carry your cross daily, deny yourself, follow Him, ito ang best way of life. Yung mga pious acts na tinuro niya sa Matthew chapter 6, prayer, fasting or abstinence, and almsgiving, yun yung mga best way of life. Idagdag mo pa dyan yung, when you suffer, you offer up your suffering to the Lord. So yun, hands down, the best way of life is Christianity. It answers all our problems, it finds joy in suffering, and as a Christian, hindi naman palaging paghihikahos ang buhay natin. We have time to feast as well. So, it's an ordered lifestyle. Hindi yung too much of everything na maaaring maging false god mo na ito. Pakonti-konti lang. And of course, we humble ourselves through prayer. Then, we celebrate, offer up our blessings, and give thanks to the Lord. So given na yan, Christianity ang the best way of life. Ngayon, ano ang gusto kong pag-usapan natin bukod sa Christianity? Ito naman yung mga small details that I think helped me in my life. Galing ito sa mga librong nabasa ko, mga seminars na inatenan. Ang ilan sa mga ipapayo ko galing sa secular
sources. Of course, you can take it or leave it, yung lahat ng ipapayo ko sa inyo ngayon. Kung one of these days ay nalugmok ako sa kahirapan, nakulong, na-addict, nabaliw, okay, edi wag nyo sundin tong mga payo ko dito. Skip nyo na lang tong buong episode na ito ng podcast. But until then, eto ang mga may papayo ko. By the way, gaya ng sinabi ko, galing sa ilang secular sources ang mga payo dito. Mga secular na aklat and mga seminars na secular din. Ito lang masasabi ko sa inyo. Always make sure na ang advice na binibigay sa inyo ng mga aklat na ito or seminars, kunwari may na-attendan kayong seminar or may nabasa kayong aklat na self-help, make sure na ang advice na binibigay nila are in line with Christianity. Kaya ako nasabi ito is I assume na karamihan sa mga listeners ko ay Christian. Tama ba? So ano yung mga examples ng hindi in line sa Christianity? Kung may seminar sa office nyo na tungkol sa visualization at ang pinaka-baseline ng seminar na ito ay law of attraction, walk away. Now go on. Walk out the door. Hindi in line sa Christianity ang law of attraction dahil sa universe ka nagdadasal instead of kay God. Besides, ang law of attraction, we're asking the forces of nature na ibigay sa atin ang lahat ng gusto natin. Hindi ganun mag-operate ang Diyos. Ang Diyos, ang sagot niya sa mga dasal natin, it can be one of three things. Yes, no, or not now. Kaya yung mga aklat or seminars about law of attraction, it's a big no-no. Ang example ng secular source na in line with Christianity, for me, is the book, The Subtle Art of Not Giving an F. So alam ko maraming profanity ang aklat na ito. Baka sabihin nyo, pero Jay, hindi in line sa Christianity yan. Ang daming profanity. Pero when you strip down the book of all the profanity, yung mga basic life lessons na gustong iparating ni Mark Manson, ang author ng aklat, ay napakalapit sa Christianity. Dun sa aklat, he teaches the value of suffering, the value of not being too extravagant with our life choices, and how to let go of things that are of lesser value. Kaya highly recommended ko ang aklat na yan, The Subtle Art of Not Giving an F by Mark Manson. O ayan, sige, simulan na natin ang pagbibigay ng payo. Bago ko nga pala kayo bigyan ng payo, nais ko lang kayong payuhan kung paano nyo matatandaan ang lahat ng payong ibibigay ko sa inyo. So, ang daming salitang payo sa isang sentence. Minsan, ang problema natin ay ang dami nating leadership seminars na naatenan, self-help books na nabasa, pero isang linggo lang nakalimutan mo na ang lahat ng natutunan mo. The best way para hindi mo makalimutan ang lahat ng natutunan mo is, number 1, make a list of the important points na natutunan mo sa seminar o sa aklat. Hindi naman yung sobrang habang list. Something short, yung doable at madaling tandaan. Number 2, of course, the best way para matandaan ang lahat ng mga life lessons na natutunan mo sa buhay ay isabuhay mo ito. Halimbawa, nung naka-attend ako ng seminar about the 7 habits, hindi ito tungkol sa the habit, habits, Habits. 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. So isa tong highly acclaimed self-help book. I'm sure marami sa mga kaaruga natin na nabasa na ito. Pero sige nga, paki-enumerate ng 7 habits of highly effective people. Baka marami sa inyo, habit 1 lang ang naaalala, yung be proactive. Kasi ako din, konti lang ang naalala kong habits from that book. Kasi I took the seminar around 15 years ago. But yung mga habits na naalala ko from the book, I specifically chose them dahil ito yung mga pinili kong gawing way of life.
They are: Habit 1, be proactive. Habit 3, it has something to do with how you prioritize. Habit 5, sympathetic listening. And habit 7, sharpen the saw. Kita nyo, hindi ko alam ang actual wordings ng habits, pero alam ko ang essence ng mga pinili kong habits dahil isinasabuhay ko ang mga ito. So eto na, simulan natin ang aking mga payo from the 7 habits that I do up to this day. Ang pinakamahalaga ay, yun nga, be proactive. Kaya I think ito yung naaalala ng lahat ng mga umattend ng seminars about 7 habits or nagbasa ng libro. Dahil ito yung pinakamahalaga at ito yung unang-una. These 2 words changed my life. Ito ang kinaiba ng mga conservatives sa mga woke counterparts natin. Kasi the moment na maging woke ka, it's when you think that everything negative that happens in your life ay kagagawan ng mga tao at sistema sa paligid mo. Hindi ganito mag-isip ang isang proactive individual. Ang isang proactive individual ay aalamin kung ano ang masisisi niya sa sarili niya bago niya sisihin ang iba. Late ka dumating sa trabaho? Kasi ang traffic eh. Bakit hindi ka gumising ng maaga or umalis ng maaga sa bahay niyo? Kasi ang sarap ng tulog ko eh. Puyat kasi ako eh. Bakit ka nagpuyat? Wala na ba akong karapatang mag-binge ng Netflix? Usually, ang isang tao na hindi proactive, maraming excuses. Kaya maganda talagang way of life ang Christianity. Minsan, kailangan mo i-deny ang sarili mo na magpuyat dahil sa Netflix para sa mga bagay na mahalaga gaya ng trabaho. Dahil syempre, nagtatrabaho ka para sa pamilya. Diba? At mahalaga ang pamilya. Also, kung mapapansin nyo yung ginawa kong analysis kanina para sagutin ang tanong na, bakit ka late sa trabaho? Ilang strings ng bakit. Ang tawag sa ginawa kong yan ay isang method ng root cause analysis na kung tawagin ay 5 whys. Kung may problema ka na kinakaharap, tanungin mo ang sarili mo kung bakit. At minsan ang sagot dyan ay hindi lang isa. Pwedeng 2 or marami pa. Then, tanungin mo ulit ng bakit. Bakit ulit? Magba-branch out ang mga sagot mo sa mga whys na tinatanong mo. Pero ang goal ng 5 whys ay mahanap ang root cause ng problema mo. Also, kung mag-branch out ang mga whys mo, it only means na maaari mong masagot ang big problem by solving some small problems leading up to it. At ito na nga, nag-branch out na rin ang mga payo natin. But I'll leave it up to you to research 5 whys on your own. Why is not letter Y, yung W-H-Y, ang why. Yung tanong na why. Hindi ko inibento ito. May ganito talagang method of root cause analysis. Habit number 3. Sabi ko kanina, it has something to do with prioritizing. Pero ito talaga yung tamang wording. Put first things first. Doon sa aklat ni Stephen Covey, diniscuss niya yung 4 quadrants on how to prioritize things. Nandun yung iba't ibang combination ng urgent, not urgent, important, not important. So basahin nyo lang yung 7 habits para maintindihan nyo ito. Ang gusto kong i-discuss dito is something na hindi alam ng marami. Natutunan ko ito sa seminar ni Anthony Pangilinan on time management. Siguro na pag-usapan na natin ito on a previous episode, pero ulitin lang natin. Akala ng marami, ang binabalanse natin ay family, work, hobbies, friends. Pero ang totoo niyan, 2 lang talaga ang binabalanse natin sa buhay. Ability and demand. Ano ang mga ito? Ang demand ay ang mga activities natin. Minsan self-inflicted, minsan naman demand ng ibang tao sa iyo. Halimbawa, movie date with a family.
ito yung mga examples ng demand. O kaya minsan bagong task sa work. Or minsan, demand ng barkada, gusto lang mag-outing. At dahil alam nating proactive individual na tayo, may free will tayo, hindi tayo passive agent, hindi tayo automaton, alam nating tayo ang gatekeeper kung merong mga demands sa atin. Sa totoo lang, ilang demands pwede mo namang hindian. Ano ngayon ang ability? Sabi nila may 3 resources lang tayo sa buhay. Money, energy, and time. Kung bata ka, marami kang energy at time, pero wala ka namang money. Kung adult ka na, marami kang money, marami kang energy, pero wala ka namang time. Kapag matanda ka na, marami ka ng time, marami ka ng money, pero wala ka ng energy. Yan ang irony ng buhay. So, usaping ability and demand. Yes, money dictates your ability too. Kung wala kang pera, and the demand demands you to spend money, wala kang magagawa. Pero for the sake of discussion, mag-focus muna tayo sa 2 mga resources na binanggit natin kanina. Energy and time. Sa pag-increase ng iyong ability, pwede kang mag-make more time to do the demand by waking up early. So yan ang isang example. Pwede mong bawasan ang oras mo sa CR, or yung pagmumuni-muni mo, or pwede mong i-increase ang energy mo naman. Matulog ka na maaga para may lakas ka kinabukasan. Mag-exercise ka at kumain ng masusustansyang pagkain para maayos ang health mo at may ability ka to do what is demanded of you. Here's an example kung paano ko in-apply ang mga ito recently. Nabanggit ko sa past episodes ng podcast na ito that I sprinted sa pagsusulat ng aklat the past few weeks. Finally, natapos na yung aklat. Salamat sa mga dasal at mga donasyon. Hindi ko matatapos ang aklat kung wala ang inyong mga suporta. Okay, so balik tayo sa kwento. Bago ko ginawa ang sprint sa finish line ng pagsusulat ng aklat, ginamit ko ang 5 whys. Tinanong ko ang sarili ko, bakit nga ba wala akong time magsulat? Siyempre, bukod sa family time during weekends, I spend 9 hours a day sa trabaho. Bukod dyan, roughly 2 hours each day ang travel time. Then of course, kasama sa sked ang dasal at simba. Kung may free time man ako, I spend them on exercising and content creation. Sa content creation, ito yung mga ginagawa ko each week. Kung matatandaan nyo, nagbawas na ako ng episodes ng podcast dahil twice a week dati. Ngayon, ginawa ko na lang once a week. May kinalaman ito sa time management. Aside sa pagsusulat at pag-record ng episode, ang mga ginagawa ko each week ay nagpe-prepare din ako sa Unboxing Catholicism. Then, nagpo-post ako ng quotes sa social media, mga 5 times a week. Then, gumagawa ko ng reels, mga 5 times a week din. From there, I analyzed kung ano yung mga non-negotiables ko. Siyempre, dasal, simba, work, family, exercise, hindi dapat nawawala yon. Yung travel time na 2 hours a day, medyo hindi rin dapat mawala. Alangang doon ako matulog sa office, di ba? Sa content creation, hindi pwedeng alisin ang podcast at unboxing. Ang natira na lang ay yung mga post sa social media at reels. So ayun, binawasan ko ang demand ko sa sarili ko. Instead of 5 times a week, ako mag-post sa social media at gumawa ng reels. Ginawa ko na lang once a week. Bawas ng demand at dahil dyan, nagkaroon ako ng ability. Time to write my book. Actually, hindi nabawasan ng demand. Napalitan lang ng iba. Whenever magde-decide ka kung ano ang bibitawan mo, tanungin mo lang ang sarili mo kung ano ang may halaga sa'yo. Hopefully, you choose wisely. Halimbawa, kung may choice between my family and podcasting, syempre, family, di ba? Family. Hindi podcasting, family. Of course. Bukod dyan, pwede mo ring pataasin ang ability points mo
by unlocking a new skill, learning new ways of doing things para mas maging efficient ka. Baka yung old ways mo, inefficient na. Kaya mag-aral at magbasa pa more. Dahil dyan papasok ang Habit 7 ni Stephen Covey, Sharpening the Saw. Ibig lang sabihin ng sharpen the saw ay ang utak mo, ang katawan mo, pumupurol yan. Kaya kailangan mo ring hasain, di ba? Kung petics ka sa office, instead na kung ano-ano ang ginagawa mo, nagsasurf lang sa internet sa mga showbiz chika sites, why not expand your horizon? Hindi ko sinasabing mag-mushroom ka or mag-droga. Ang ibig kong sabihin ng expand your horizon ay i-improve mo ang skills mo. Either maghanap ka sa internet ng ikaka-improve ng soft skills mo or something na ikakadagdag ng kaalaman mo sa field mo sa work. May mga sites na nag-o-offer ng libreng training like Codecademy. May iba naman may bayad like EDX or LinkedIn. Pero marami namang sites na free videos. YouTube lang. Okay na, di ba? Lahat ng mga kailangan mong matutunan sa buhay nasa YouTube. Sabi ko kanina, isang tabi muna natin ang third resource which is money dahil hindi naman ako financial guru. But if there's a book that helped me on how to handle money, it's Rich Dad, Poor Dad. Recently, ay may dalawang incident na nag-prompt sa akin to be wiser sa paghawak ng pera. One is a death of my friend. The other one is yung TV show na Breaking Bad. Ano ang reason why these two seemingly unrelated incidents signaled me to be wise with money? Ito ang dahilan. Si Walter White sa Breaking Bad ay may cancer. At dahil dyan, ginawa niya ang lahat para may maiwan siyang magandang kinabukasan sa pamilya niya. Ito rin yung epekto sa akin nung yumao ang kaibigan ko. Pagdasal natin siya. One moment kasama namin sa kapihan itong si Ruel. The next moment, wala na siya. And it made me think of my mortality. So yun, providentially, nabasa ko ang magandang post ni Brother Bo Sanchez kung paano niya nagagawang mabigay ang royalties ng mga aklat niya sa charity at sa ministry. Saan niya nakukuha ang pera for the everyday gastos? Sabi niya, number 1, simple living daw siya. Number 2, he invests. Number 3, he's an entrepreneur. Like I said, hindi man ako financial guru to talk about these stuff. Pero nabanggit ko ito dahil gusto kong mag-focus sa unang tip ni Bo Sanchez. Simple living. Recently, I embraced a life of minimalism. Ano yung minimalism? Ito yung pamumuhay kung saan sobrang bare essentials lang ang mga material things na meron ka. The reason I got into this minimalism thing is because bukod sa sinabi ng Panginoon sa rich man na, if you want to follow me, sell all your things and give your money to the poor. Wala pa ako sa ganung level. Pero yun nga, gaya ng sinabi ni Bo Sanchez, simple living. Bawas gastos. Pero hindi ko naman sinasabing totally wala na akong ginagastos aside sa food and bills. Gumagastos pa rin ako. Syempre, may mga gusto pa rin naman tayong mabasa, mapanood. But most of my properties ay digital na. Kaya yung mga books ko nasa Kindle na, mga movies ay nasa Amazon na. The second reason kung bakit ako pumasok sa minimalism is because ang gulo na ng bahay namin. Sobrang cluttered na. Ang dami na naming gamit na mostly hindi naman namin kailangan. Kaya para hindi na ito madagdagan, sabi ko sa pamilya, mga essentials na lang ang bibili namin from here on. Hindi ko na ibibili ng toys ang mga kids. At bago nyo ako i-judge na masamang ama ako, I think marami na silang toys that would last them for a lifetime. And besides, sabi ko sa kanila, kung gusto nila ng reward from dad, pagkain na lang ang ibibili ko sa kanila. So yan ang mga steps that we undertook para hindi na madagdagan ang kalat
sa bahay. Paano naman yung mga kalat na nandyan na? Natutunan ko kina Joshua Fields Milburn and Ryan Nicodemus dun sa Less Is Now na documentary sa Netflix ang mga dapat gawin sa mga bagay na ito. Una, you can donate. Tama yung sinabi ni Christ sa mga pious acts niya sa Matthew 6, di ba? Tinuruan niya tayong mag-alms giving. And itong alms giving na ito, this is the way to fight the lust of the eyes. Di ba ayon sa Epistle of St. John, merong mga 3 occasions that could lead us to sin. The pride of life, the lust of the flesh, and the lust of the eyes. Sa pride of life, prayer ang sagot dyan. It makes us humble. Sa lust of the flesh, fasting and abstinence ang sagot. Sa lust of the eyes, kung natatempt ang mata mo na magturo at bumili ng mga bagay-bagay, mag-add to cart, instead na ubusin mo yung pera mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, baka may ibang tao na matutulungan ito. So, donate. And dito sa pagiging minimalist, hindi naman pera yung i-donate mo. Mga bagay na nandyan lang sa bahay mo. Malapit na magpasko, so baka marami kayong laruan na pwedeng ma-donate sa mga batang nangangailangan. Pangalawa, ayon kay Joshua and Ryan, you can sell your stuff. So marami na akong nabentang mga laruan sa Shopee. Kung nais nyong i-check out ang aking products, hanapin nyo lang sa Shopee ang aking store named Arugaan. Pangatlo, recycle. Hindi nyo alam kung nakailang benta na ako ng mga gamit sa junk shop these past few weeks. Sirang appliances, mga plastic, mga bakal. Junk shop is now my friend. Ito ang rule ko sa minimalism. Kung ang isang bagay ay umabot ng maraming taon at hindi mo nagagalaw, malamang hindi mo ito kailangan. Kung mawala man iyan nang hindi mo alam, sigurado ako hindi mo mamimiss iyan. Okay, so yan muna ang mga payong aruga. Hindi ako perpekto at malamang may mga way of life kayong better sa mga sinabi ko. Pero share if you do, kung meron kayong alam na way of doing things. Ang purpose lang naman ng episode nito ay may share ko kung ano ang mga nag-work sa akin so far. Hindi pa natin pinag-uusapan ang leadership. Ang ilan siguro sa inyo ay manager or supervisor ng isang team. Para sa mga leaders, ang default books na rinirecommend nila ay yung kay John Maxwell. Pero sa akin, ang best book on management ay ang aklat na Monday Morning Leadership. Siguro next time lang natin pag-usapan yon. Hindi pa natin pinag-usapan ang communication. So ibang set of advice naman yon. Siguro in future installments of Payong Aruga, pag-usapan natin ang mga bagay na yon. Let me know what you think of this episode at kung may iba pa kayong aspeto ng buhay na gustong isangguni sa akin, send me an email by subscribing to thejarugashow.com. At kung meron kayong payo, tingnan nyo, may better payo kayo, email nyo din sa akin sa thejarugashow.com. Alright, this has been another episode of The J. Aruga Show, protecting the Filipino family from woke ideology. At the end of the day, it will be night. Goodbye. If this episode made your day, or even if it didn't, please press that follow button right there. If you're listening in Apple Podcast, please give us a 5-star review. Spread the word, tell your friends, family, your dog to subscribe as well. Thank you very much.